So hi guys, for today's video, nakita ko lang lahat ng clips na to sa cellphone ko at naburo ko na ata yung iba. So share ko lang sa inyo yung trip namin sa Dubai. Hindi nyo alam kung gaano kami kasaya na nakapasa kami sa immigration kasi sobrang lupit ng immigration ng Pinas. Kahit kompleto yung documents ko, hinold nila ako. Pero dahil kasama ko is senior and PWD, they let me in. And yung last na tanong na feeling ko, hinayaan nila ako is, sabi ng officer is, paano po kami nakakasiguradong babalik kayo ng Pilipinas? Well, dahil talakera ang mama mo, edi sinagot ko lang siya ng kailangan ko pong magpasahod sa 15, so I need to go back home. Tapos tinanong lang ng kung may sponsor ba kami sa Dubai, ganyan. Sabi ko, wala. Ako ang gagastos para sa birthday ng tatay ko at ililibre ko yung kapatid ko na papasyalan ko dun. Yun. Eto, sa Dubai na to, si tatay naman yung na-hold on kasi hindi maskan yung mata niya sa liit. Sinundo na kami ng brother ko sa airport. Tapos, sa airport pa lang masasabi mong napakaganda na ng Dubai. Nakapunta na ako ng ibang bansa din pero magaganda rin naman doon. Singapore, Malaysia. Pero masasabi kong iba talaga pag nasa Dubai ka. Maliban siguro sa may kapamilya akong nandun, I feel safe and at home. I really enjoy Dubai a lot. And syempre, dahil kumukuha tayo ng items na paninda dito, I really love the culture. And I realized na hindi ako doon titira. Siguro magtutour lang talaga ako. For pleasure, for fun, pero I will not work there. I will surely go back to Dubai. Pero for tour purposes only. Hindi ako doon titira or hindi ako doon mag-work. Hindi pang ganun siguro yung view ko. Maliban sa I have stable business and income here in the Philippines, ang palaging sinasabi ng family ko is hindi ko kailangan mag-abroad kasi kung ano yung ginagawa ko dito sa Pinas is ganun din naman yung ginagawa nila doon. Mas malapit pa ako sa family and sa mga anak ko. So bakit pa daw ako pupunta ng Dubai para mag-work if lahat naman ng kailangan ko is nasa Pinas naman? For the record, matagal nang nandun si nanay, pati yung brother ko. And si God na talaga yung nag-destin na wag akong makarating ng Dubai to work before. Sabi nga nila, 'di ba, pag hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. At pag oras na ibibigay sa'yo ni Lord yung blessing na yon, walang makakapigil talaga sa Kanya. So, nung panahon na nagpunta ako ng Dubai, I was not there to apply for work. I was there to treasure every moment with my family. Para kasi sa akin, ang definition ng success is hindi naman yung super rich ka talaga. As long as happy and contented ka. Para sa akin, rich ka na nun. Ganon. So, dito guys, hindi naman kami luxurious life, no? Naitawid namin yung 2 weeks ng paganyan-ganyan lang kami. So, 2 weeks kaming namasyal at nagpalibot-libot sa Dubai nang walang gaanong gastos. Syempre, kung kaya ko yun, kaya mo din yun. Hindi naman everyday kailangan mong kumain sa fancy restaurants, sa mga mamahaling pasyalan. Kasi yung mall nila dito, may mall din naman tayo sa Manila. Nasa na lang talaga kung paano mo i-enjoyin yung buhay mo, te. So, wala kaming sinayang na panahon dyan, kundi magpicture sa lahat ng magandang spot. Pero syempre, mas in-enjoy namin yung magkakasama kami together ng family. First time din kasi namin makita yung pamangkin ko. And rest day ko din ng 2 weeks na mag-alaga ng sarili kong anak. Pero after nyan, umuwi lang din sila ng Pinas. So, magkakasama lang din kami sa Pinas nyan. So, nakapag-beach kami. 'Di ba? Social. Napakaganda ng beach sa Dubai kahit libre. So, meron namang part na may bayad. Medyo mas maganda yung view niya. Pero okay na kami sa libre. At madalas kaming gabi lumalabas dahil pagkatapos ng work ng kapatid ko, saka kami lumalabas. Para kasama namin silang gumala. And ayun, makdo lang, okay na yun. Nakita pa nga namin si Jollibee pa. Jollibee lang kami din dito. Nakapunta rin kami sa Global. So, ang dami-dami mong makikitang mga iba't ibang klaseng tao dito. At sabi ko nga sa tatay ko, kung turista ang tingin mo sa kanila, turista din tayo. Foreigner ka din dito. So, syempre, hindi natin papalagpasin ang pagbili ng gold sa Dubai. So, may tax yan, tapos na-refund natin yan sa airport. So, ayun, kung feeling nyo syala-syala bumili dito sa Dubai, ganun lang din naman yung presyo. For me, hindi ganun kalayo yung presyo niya. Habang si Mark kumakain ng freebies, yung tatay ko namamakyaw ng gold.
And yes, dahil hindi naman tayo ganon kayaman, namili tayo ng paninda dito para iuwi sa Pinas. Syempre, hindi pwedeng ako lang ang happy, dapat kayo din. So magte-tren na kami pauwi. Iniwan kami ng kapatid ko. So dahil dyan, nag-siomay lang kami sa Gedli. Na-enjoy naman ng tatay ko ang gold niya sa Dubai. At nakabili rin ako ng paninda kong gold para sa inyo. At kailangan ko na rin magtrabaho dahil marami akong client for tarot reading. At kinabukasan ay gumala ulit kami. So pinasakay namin ng tatay sa camel. At in-enjoy namin ulit ang buong magdamag sa Dubai. Sabi ng brother ko, sobrang busy din nila sa work, so bihira talaga silang makapasyal din. So in-enjoy talaga nila tong mga moments na magkakasama kami sa labas. 2 times kami nagpunta dito kasi yung una kasama ko yung pinsan ko, yung ate ko. Siya yung naglibot sa amin at nanlibre sa amin dyan. Tapos bumalik kami kasi kinulang yung orders na pina-order ko na paninda para sa inyo. So, lahat ng items is binabalikan ko. Nag-entrance ako ulit, guys. And off the record, yes, nakipagkita po ako sa mga client natin sa Dubai. And we have so much fun. Ayan o. Diba? Nakipag-meet and greet pa nga ang lola mo. Doon po sa hindi ko nakamit na iba, pasensya na po, babalik ako ulit ng Dubai to meet you guys. And yes, kakain na naman kami sa labas. Ganun. Pero hindi araw-araw yun. Kasi masarap talaga yung legit na shawarma dito. So, okay na kami ng ganun, guys. Hindi kailangan luxurious yung kinakain mo araw-araw. Bibili lang kami ng pandesal sa umaga, sold na. Tapos magpapaikot-ikot lang kami dyan sa mga tindahan dyan sa Murakabat. And yes, finally kailangan na namin umuwi ng Pinas. Baka itakwil na ako ng mga anak ko dahil 2 weeks akong nawala. And yes, happy naman ang tatay ko sa pa-birthday natin sa kanya, no? Bumili lang kami ng McDo, tinake out at kinain ng tatay ko sa airplane. At na-miss ko ang magulong mundo ng Pilipinas. Pero papasko na rin kasi noon kaya kailangan ko talagang umuwi at magpasahod ng mga tauhan. So dapat palaging family first and sana makarating din kayo ng Dubai kahit low budget lang ang profile ng peg nyo. Kasi kami, konti lang talaga yung nagastos namin dyan. Napalaki na lang talaga dahil dun sa mga paninda na inuwi ko para sa inyo dahil ang dami nyong order. So lahat ng nagastos namin sa Dubai ay nabawi ko din sa paninda. Kaya hindi naman ako lugi, masaya pa ako sa buhay. Yun lang yun guys. Bye!